Naghain na rin ng bukod na petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court. Ito si Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng impeachment case na inihain laban sa kanya mula pa doon sa Kongreso at ngayon ay nahatid na sa panig ng Senado. Isinumiti ito ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng Fortuna, Vasa and Salazar Law Offices. Nabatid na natanggap na ito ng korte ngunit hindi naman naihabol sa kanilang agenda sa isinagawang anbang kahapon. Bukod pa kasi sa petisyon ng apat na Mindanaoan lawyers para harangin ang impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo ay ang mismong panig ng Vice Presidente ang naghain naman ngayon ng nasabing kahilingan. Inihiling din ng mga abogado mula sa Mindanao na sina Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at Attorney James Reserva at maraming iba pa na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order at injunction para naman sa pagpapawalang bisa sa impeachment complaint. Kasama rin mga kabombo sa petisyon ng pangalawang ang Vice Alcalde ng Davao City at ilang miyembro pa ng konseho dun sa lungsod at mga kilalang personalidad kaugnay ng kanilang inihain na petisyon dyan sa Korte Suprema. Ayon naman sa kanila, depektibo raw yung mismong reklamo na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nanggaling sa Kamara. Anila, questionable ang verification process ng impeachment complaint. Git ng mga petitioner, hindi pinag-aralang mabuti ang mga lumagda at yung reklamo, yung nilalaman nito at hindi rin na-verify ng Secretary General ng Kamara ang naturang mga pirma na nakalagda o nakatala doon sa naturang listahan at biglaan din umano na isinama sa usapin ng impeachment ang ikaapat na reklamo. Pero depensa naman ng Kamara de Representantes sa pamamagitan ni Secretary General Reginald Velasco, mutin academic na ang naturang reklamo dahil nasa Senado na ang naturang complaint at hindi na ang korte ang siyang may jurisdiksyon sa usaping ito dahil maaaring mag-convene ang impeachment court mula dyan sa mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, tiniyak naman ng Korte Suprema na isasama sa urgent matters ang mga usaping may kinalaman sa halalan. Sa katunayan, inatasan na ng kataas-taasang hukuman ang Commission on Elections at ang Miro Joint Venture na magkomento sa loob ng 10 araw sa petition for certiorari and mandamus na kumukwestiyon sa kontrata nito na nagkakahalaga ng 18 billion pesos para sa pagpapatupad ng automated election system para sa 2025 national at local elections. Naghain na rin ng petisyon ang mga miyembro ng Right to Know Right Now Coalition at ilang iba pang mga petitioner laban sa COMELEC at sa joint venture na binubuo ng Miro Systems Corporation Limited, Integrated Computer Systems, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solution Joint Technologies Incorporated. Kalaunan ay umatras naman ang iba pa sa joint venture na nag-udyok sa mga petitioners na humingi ng impormasyon mula sa COMELEC at sa joint venture kung may kakayahan pa itong sumunod sa mga legal, financial, technical at operational na mga kinakailangan sa ilalim po yan ng kontrata. Hiniling naman ng mga petitioners sa korte na pilitin ang COMELEC maging ang joint venture na kumilos sa Freedom of Information request ng mga petitioner batay sa konstitusyonal na karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Hiniling din sa korte na magpahayag ng mga panuntunan upang matugunan ang mga procedural gaps sa pagpapatupad ng karapatan sa kalayaan ng impormasyon sa ilalim ng konstitusyon. Pinagpapaliwanag ngayon ng Pasig Regional Trial Court, Branch 159, ang kampo ng nakakulong na si Kingdom of Jesus Christ Founder Pastor Apollo C. Kibuloy. Yan ay kaugnay dun sa recorded message nito na ipinalabas sa unang araw ng proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino dyan sa Inares Sports Complex sa bahagi ng Pasig City noong 9 ng Pebrero ng taong kasalukuyan.
Sa 2 pahinang kautusan ng korte na may petsang Pebrero 12, sinabi nito na ang naturang video ay ipinalabas bago pa man mabigyan ng pagkakataon ang korte na ma-review at aprubahan ang naturang material. Ayon pa sa hukuman, nailathala ito sa pamamagitan ng social media accounts ng walang approval na isang malinaw na paglabag diyan sa guidelines at parameters na itinatakda ng korte. Binigyan ng korte ang kampo ng naturang nakakulong na pastor ng 5 araw para makapagpaliwanag ukol naman sa naturang usapin. Nauna nang ipinaliwanag ng abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion sa isang press briefing nitong araw ng Martes na pinayagan ang kanyang kliyente na maipalabas daw ang naturang recorded message para naman sa kanilang senatorial campaign sa kasagsagan ng proclamation rally sa gitna ng mga akusasyon ng VIP treatment para sa naturang nakabilanggong pastor. Sa kasalukuyan ay nahaharap itong si Kibuloy sa non-bailable qualified human trafficking at iba't ibang charges dyan sa Pasig Court at meron din siyang kinakaharap na kaso na child abuse at sexual abuse cases dyan naman sa bahagi ng lungsod ng Quezon, partikular na yung Quezon City Regional Trial Court na may hawak din ng mga hiwalay na usapin ukol dyan kay Pastor Kibuloy. Ang Bureau of Immigration nagbabala sa massive recruitment sa mga young professionals para magtrabaho sa POGO-like operations abroad. Kaugnay niyan, kuha tayo ng detalye sa pag-uulat ni Bombo Anali Soberano. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko, lalo na sa mga young professionals sa ginagawang massive recruitment ng ilang mga sindikato na naghihikayat magtrabaho sa abroad bilang mga customer service. Pero front lamang ito at pagdating sa ibang bansa, biktima sila ng scam hubs. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, ang mga nare-recruit na mga Filipino ay magtatrabaho sa mga POGO-like operation sa ibang bansa. Iniulat ni Sandoval na sa 180 na ng mga Filipinos ang kanilang naharang sa iba't ibang paliparan sa bansa na nirecruit para magtrabaho sa abroad. Aminado si Sandoval na sa kabila ng mga balita na may kaugnayan sa POGO, may mga kababayan pa rin tayong nahihikayat magtrabaho dahil sa maganda ang offer. Kaya kapag may nag-recruit na trabaho para sa ibang bansa, gaya sa bansang Cambodia, Laos, Thailand at Burma, magsisilbi na sana itong red flag para sa mga kababayan natin. Kinumpirma naman ng BI at ng PAOK na maging ang mga BPO companies at call centers ay pinasok na rin ng mga recruiters. Kaya payo ng Bureau of Immigration at PAOK sa mga kababayan natin, mag-ingat at huwag magpaengganyo sa mga malalaking alok. Siniguro naman ng gobyerno na lalo pa nilang palalakasin ang pagtugis sa mga recruiters na ito nang sa gayon mapanagot ang mga ito sa batas. Sa katunayan, may nahuli na sila o may nahuli na ang mga otoridad at sinampahan na ng kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. About the efforts of the Bureau of Immigration on combating human trafficking and as well as the illegal POGO operations here in the Philippines. Two-tier yan, nakikita natin that they are not just conducting illegal POGO, there's also a human trafficking aspect dito sa pagdadala nila at sa pilitan nilang pagtatrabaho dun sa ilang mga empleyado po ng POGO. Si Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval mula sa Malacanang. Bombo Anali. Yes, Bombo Dennis. Okay, anong status nitong isinagawang pagharap nitong Bureau of Immigration? Meron bang malaking anunsyo rin itong naturang tanggapan maliban doon sa mga POGO-like operations na binabanggit? Meron pa bang mga pasabog na binabanggit ang Immigration Bureau sa kasalukuyan? Yes, Bombo Dennis, ito na nga operasyon ng mga POGO dito sa ating bansa. Ayon kay Sandoval at na Presidential Anti-Organized Crime Task Force, ang POGO ngayon ay target talaga nilang iwalis na sa ating ang operasyon ng mga POGO na ito. Kaya nga ang pag-deport din sa mga ilang mga illegal aliens ay tuloy-tuloy na, Bombo Dennis, at ang iba
ay nasa proseso na. So sa ngayon, nakatutok ang BI, ang Bureau of Immigration at ang PAOK sa iba pang mga operasyon dahil nagkasunod sila ng mga operasyon Bombo Dennis no kamakailan lamang dito sa Pasay City. Kaya nga ang sinasabi nila pati ang mga ilang mga kumpanya Bombo Dennis no lang mga kilala mga hotels dito sa ating sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa ay kanila na ring iniimbestigahan dahil may mga operasyon sa kanilang mga buildings na itong illegal na pogo. So ito din yung binabantayan ngayon ng mga otoridad dahil nga sa patuloy na pag-operate ng mga pogo. Hindi naman daw kalakihan na kasi nga ang operation ngayon ay yung pangmaliitan na Bombo Dennis, hindi na kagaya noon na pangmalakihan. So ito yung tinatarget nila ngayon na matumbok itong mga small scale na mga operasyon ng illegal na pogo at ito ay sa mga gated na mga subdivisions, gated na mga residences ang mga operasyon na ito. So ito yung tinutumbok ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force at ng iba pang mga ahensya, law enforcement agencies para nga masawatan na itong operasyon ng illegal na pogo batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bombo Dennis. Okay, may pinatanong kasi kami last week dyan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission pero wala silang direkta pang naging tugon. May development na ba doon sa kanilang mga ginagawang hakbang? Dahil ang katanungan kasi doon, yung tungkol doon sa mga local chief executives na kung saan ay namumugad pa rin itong mga Philippine offshore gaming operators. Meron na ba silang findings, Bomboan, hinggil doon? Sa ngayon, Bombo Dennis, no, hindi naman niya binanggit kung sino yung mga local executives, no, but babala na rin sa mga local executives dahil hindi daw talaga katanggap-tanggap yung mga yung mga pahayag nila na wala silang alam. Kasi nga bilang chief executive or bilang pinuno ng isang syudad ay alam na alam nilang mga aktibidad. No, ngayon, Bombo Dennis, iniimbestigahan na ngayon ng PAOK at ng iba pang mga law enforcement agencies ang mga kaugnayan nitong mga local chief executives dahil ang magiging kaso sa kanila, Bombo Dennis, ay kapabayaan. Bakit hindi nila napigilan o bakit nabigyan pa ng mga permit itong mga illegal na pogo na makapag-operate sa kanilang mga lugar? So ito yung isa sa mga sinabi kanina sa press con sa pagharap dito sa Malacanang ng Bureau of Immigration at ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force na talagang mapapanagot o mabibigyan nila, no, papanagutin nila ang mga local chief executives na nagpapabaya, Bombo Dennis, lalo at mahigpit ang bilin ng ating Pangulo na talagang isawata na talaga itong operasyon ng pogo sa ating bansa. Maraming salamat, Bomboan. Harap naman sa mabibigat na mga pag-ulan ng maraming probinsya na naman sa Pilipinas na maaaring magpatuloy pa yan hanggang sa loob ng susunod na 3 araw. Ngayong Pebrero 19 nga mga kabombo, araw ng Miyerkules, inaasahan na makakaranas pa rin mula sa 50 hanggang 200 milimetro ng tubig ulan ang mga probinsya ng Quirino, Isabela at Cagayan dyan sa Region 2. Kasama na ang Aurora Province sa Central Luzon. Bukas, 20 naman ng Pebrero ay inaasahan na makakaranas ng heavy rains at hanggang 100 millimeters ng ulan ang probinsya ng Isabela at Aurora sa Northern Luzon at yung parte ho ng silangan ng ating bansa, maging ang probinsya ng Catanduanes, Albay at Sorsogon, doon naman sa Southern Luzon area. Kaparehong sitwasyon din ang inaasahan na mararanasan ng mga lalawigan sa Northern Samar, Eastern Samar at maging yung Southern Leyte, dyan sa parte naman ng Visayas at maging ang Dinagat Island at Surigao del Norte sa parte ng Mindanao. Sa araw ng Biyernes, 21 ng Pebrero, asahan na magpapatuloy pa rin ang mga pagbuhos ng ulan hanggang 100 millimeters ng ulan dyan sa mga probinsya ng Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at maging sa Surigao del Norte. Ayon nga mga kabombo sa mga eksperto, ang mabigat na pagbuhos ng ulan ay maaaring maging dahilan ng malawakang pagbaha na naman sa mga low-lying areas kasama na ang serye ng mga landslide at mga nangyayari ito dyan sa mga itinuturing na lantad sa pagguho ng lupa. Pinalalahanan tuloy ng ahensya
ang mga local disaster risk reduction and management offices na bantayan ang posibleng epekto nito sa mga mabababang komunidad at agad na maglabas ng mga napapanahong abiso para naman sa mga residente upang makapag-ingat. Kung kinakailangan lumikas ay i-anunsyo agad sa lalong madaling panahon. Bombo International News. Kinumpirma ng Vatican nitong araw ng Martes na may bilateral pneumonia si Pope Francis dahilan upang kailanganin ng karagdagang gamutan. Ayon sa pahayag ng Vatican, nagpapakita ng komplikasyon ang kaniyang laboratory tests at chest x-ray habang isang CT scan naman ang nagkumpirma ng impeksyon sa parehong baga ng Santo Papa. Sa kabila nito, nananatili umano siyang nasa mabuti namang kalagayan. Matatandaan na mahigit 1 linggo na siyang may respiratory infection at na-admit sa Gemelli Hospitals sa Roma noong Pebrero 14. Mas madali rin siyang kapitan ng sakit sa baga dahil sa kanyang dating kondisyon. Patuloy naman siyang minomonitor ng mga doktor para sa kanyang agarang paggaling. Sa panig naman ng mga Duterte at mga taga-suporta nito, hinggil sa pagiging pro-China ay may bahi daw ng issue ng tukhang at posibleng may dahilan ayon yan sa presidential sister. At kaugnay niyan, may balita si Bombo JC Galvez. Posibleng may dahilan daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung bakit nagbitaw ito ng mga patotsada sa Duterte slate ayon sa kapatid nitong si Senadora Amy Marcos. Sinabi kasi ni Pangulong Marcos sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng admin slate na kanyang iniendorso ay walang bahid ng tokhang, hindi sumusuporta sa Pogo at hindi pinapupurihan ng China. Ayon sa Senadora, maaaring may rason ng Pangulo kung bakit ito nagbitaw ng mga ganoong salita. Dagdag pa, dahil kilalang malapit si Senadora Marcos sa mga Duterte at kapatid naman nito ang Pangulo, nasasaktan daw siya sa magkabilang birahan o pasaringan. Gayunpaman, hindi naman daw siya nagbibigay ng payo sa kanyang kapatid na si Pangulong Marcos. Ngunit umaasa ito na plataporma at plano sa bansang dapat na pinag-uusapan sa halip na problema. Siguro may dahilan siya kung bakit ganun yung salita niya. Hindi ko alam. Hindi na ako nag-a-advise Basta nakikinig lang ako sa kanila. At sana maging plataforma ang pinag-uusapan at yung plano para sa susunod na 3 taon na nais marinig ng tao dahil lang napakahirap naman ng buhay, ang bilihin na napakataas, ang disenteng trabaho ay napakahirap makakuha sa iba't ibang probinsya at ang tulong na kinakailangan sa oras ng gipit talagang hindi pa rin naaasahan. Una nang tinabla ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga pasaring ni Pangulong Marcos at sa Duterte slate na umano'y pro-China, sumusuporta sa Philippine offshore gaming operators at may bahid ng madugong oplan tokhang. Ayon kay De La Rosa, hindi niya raw inaasahan na ang mga pasaring na ito ay magmumula mismo sa Pangulo. Wala naman daw problema sa Senador kung ibabrand siya na may bahid ng dugo ang kanyang kamay kung ito naman anya ipagprotekta sa buhay ng matitino. Si De La Rosa ang pangunahing nagpatupad ng war on drugs ng administrasyon ni dating Paulong Rodrigo Duterte. Itong Commission on Elections may pangako, re-resolbahin agad ang lahat ng mga disqualification cases bago pa man ang halalan sa darating na Mayo. At ang poll body ay tatalima raw sa Korte Suprema para naman sa kinakailangang mga dokumento. May kinalaman yan doon sa 18 billion pesos na kontrata dyan sa service provider ng automation system ng ating bansa. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na re-resolbahin ng poll body ang lahat ng mga nakabinbin na mga disqualification cases laban sa mga kandidato bago ang halalan sa Mayo. Sinabi ni Garcia ang commitment nila para rito ay kaparehas lamang kung paano nila resolbahin ang mga kaso para sa mga nuisance candidates bago magsimula ang pag-imprenta ng mga balota. Dagdag pa niya, tatapusin nila ito lahat upang walang maging problema sa mga kandidato at pati na rin sa mga botante lalo na doon sa kanilang pagpipilian. Kasunod ito ng disqualification case na final sa tanggapan para sa mga Tulfo brothers na may kaugnayan sa political dynasty at issue sa kanilang citizenship. Ayon sa komisyon, nasa 2 kaso ang kasalukuyang nire-resolba ng poll body para sa national at lokal na level. Samantala, pagdating sa lokal na level lamang ay nasa 35 na kaso ang kanilang nire-resolba. Ating commitment nangyari before sa mga nuisance cases
at doon sa mga ilang disqualification cases or cancellation of candidacies, i-resolve namin ang lahat ng yan bago po mag-eleksyon para naman walang agam-agam ang mga kandidato at para din po walang problema sa ating po mga botante sa pagpipilian nila doon sa mga iahalal nila. Kasi baka nga naman, masayang ang mga boto nila kung sakali naman na yung maiahalal nila pala sa bandang huli ay madi-disqualify din o hindi makakasama dapat sa pagpipilian ng mga botante. Sa kaugnay pang balita, ipinahayag ni Garcia na sila ay susunod sa mga kinakailangan na dokumento ng Korte Suprema sa kanilang tanggapan. Anya, ibinigay na rin nila ang lahat ng kinakailangan dokumento para ipakita ang kanilang commitment sa transparency. Ang pahayag nito ay kasunod ng pag-order ng Korte Suprema sa Komisyon at Mirror Systems na sagutin ang petisyon ng Right to Know, Right Now Coalition, Center for Media Freedom and Responsibility at Philippine Press Institute Journalists and Academics patungkol sa pagsisiwalat ng mga dokumento na may kinalaman sa 18 billion contract ng komisyon at ng Mirror Systems para sa pagsasagawa ng national at local elections sa Mayo. The Supreme Court required the COMELEC and the Meru joint venture to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.